siya pagkakalangkukol sa tanan. Yung video lagi na. Video ko 10 minutes. This is for the video propagation of His divine life. Aron mapaluwa ang iglesia nga mong hingpit sa bagong Diyos. Sa nakita dire, ingon dire, kini yun utang tanan ng Espiritu ni Cristo, mao yun kay sentro sa atong pag-ibanghelyo. Wala sa makita na to sa pasahon sa 1. He is the only begotten Son of God. Pero kaya tumuman sa Ginoo nga mapaluwa ang iglesia, dili siya magatuman anak kung siya ra siya paugalingon. In this incarnation, he carried out his ministry by himself. But praise the Lord! Ipakita din ang sa pasahon sa Roma 8 nga nahimo sa panganay anak sa Diyos. Nagpasabot ni Maison nga panganay anak sa Diyos, doon ang Diyos kasunod. Kung kita naman mo sa Ginoo, i-enjoy ni Kadmur, nahimo yung damdagang igsoon ni Kristo. Kung nahimo sa igsoon ni Kristo, handa magpagata. Salamat sa Ginoo, nga pinahari sa lugar ko, we receive the essential life that can be able to go work with the Lord. Kaya tayo pinapay ka sa sunod ni Son. Kung kiling ka pinabuhiya, ano rin ang mga paimulos sa Son? Papunta na, sugod pagkatang datong mga sa Lord, alam sa buwan ng Ginoo. Of course, makaitungtag, siguro. We have a lot of consideration. Pero salamat sa Ginoo sa iyang kahikayan. Ang Ginoo nga namatay, naganaw o di kaya. In this ascension, my soul, He becomes our power. He becomes our power. And even, He possesses the authority. Pero yun na sa Biblia, ang talaga na, nagkailanong sa tingin sa Diyos. Nahimo siyang Diyos sa tanan. Ito na makapan. Kung nag-iyon rin, in order to testify the resurrected Christ, we need to experience man. Kinahanglan natin ni masinati. We need to experience what we need to experience. The seeing of all these aspects. Ikaw man, dakanang kayo gusto mamubuhat. Pero sa kanang pag-aliskano na ito mamubuhat para sa Ginoo, di yun na ito'y kalimod mga isuod. Dagang yung persa mamubuhat. Nga magdala nato sa mga kapagyasan, magdala nato nga makaluya sa itong pagpadayon. Para mga bago sa pwede mo ito rin itong pagpadayon. Maulaw kong pagpadayon, kailangan kayo. Pero ang kinabuhi sa pagawa ng mga isod, nang kinahanglan ka na ngayon, nang kinahanglan o pagdadansang sa pagpadayon. Matapos sa isod sa pagpapalito na yung tao, ang kanyang kita sa amin, kaya kinapagpagaling ko, sabi na ka na ako, pinto. Onay na imong daw kong babak, aron na magkasuman sa paano sa iyo. Kaya salamat sa Ginoo mga isod. Nakinig ang mga buta. Nagkinahanglan siya. Kaya mga apostoles, ang mga disciples sa Ginoo, na nanimatod, ini ang mga punto mga isod. Walang sila nanimatod sa pulo, kundi nanimatod sila sa kinabuhi o bisan pa sa ilang mga buhay. Pero salamat sa Ginoo mga kapatawad sa itong kagalingon. What we need is just to turn to the Lord. Mga puliso na sa Ginoo ang mapapaimus na nato ang kinabuhi sa pagkabanang. O mapapaimus na sa iyang pagkaya na maghatag na itong kagahong, maghatag na itong pagulutan, aron ka magamit na siya. Kanang pagkamalagupon sa Diyos mga igsoon, kanang kaluyahon na ito, kanang mapapagyasan na ito, it will be applicable. Magamit na ito ng may suksay, manuyan na wala na suksay, pero Lord Jesus, as the Lord Jesus Christ, He
is the author and perfecter of our faith. He is the source of all life. Oh, Muna sa diyang upisay na. Ginoong Isu! Oh, upisay na. Oh, Ginoong Isu! Mapapadayo rin natin. Sa tuwa lang sa kita dito. Sa itong itunan, kita ba sa dadalhin dito? Mugamit ang Ebanghelyo ng Isu sa pagsagyaw sa Ebanghelyo, mugamit ang kapitulo. Pero sa iyon dito, kung our living is crucial in the ministry. Muna sa itong pag-ginabuhi mga isod, ginabuhi ka itong kadawag karon, ako ang galing at imanan. Oh, hallelujah, our outer man is sinking, but our inner man is being renewed daily. Pag-yasta sa lagang manahon, pero sa diyang kakatan ng bagong pagsudod, ati ba rin muna, aron nga, makapabilin ta, doon na yun tayo, ikinakalan na duga magkapunakbo. Ginoong Isus, maggamit sa itong takili mo para sa imong kapalitan. O kinit siya napunto na Isus. Sa diya, ang atong isanyaw, atong ikinawi. Pagpakalisuya, tungkol na. Kaya ang pag-bear sa witness, muna yung crucial na butang na lang. Muna sa Galatians, kayo nila. Katong nabautismuhan ng Kristo. Nagsuot o Kristo. Kung wala itong obligasyon na isod, katanang kuling o apan sa itong mistake, pinahanglan na iluan sa Kristo. So that we will be able to work with the Lord, to carry out His ministry, to propagate the life of God, to build up the church that consummates into the new Jerusalem. Salamat sa inyo.